excessive shedding pwede bang resulta ng excessive protein naman? Yan ang tanong ni Sir RMNZRS. Ang sabi daw kasi ng vet, baka daw need ng mas mababang protein yung dog niya, no? Maaaring ganon. Ito kasi guys, no, ang daily nutritional requirement, hindi naman po yan measure in percentage. Measure yan in grams. So ang adult dogs, kailangan niya ng 2 to 3 grams ng protein kada kilogram niya ng body weight. So kung yung aso niyo is 10 kilograms or 20 kilograms, for example na lang, 20 kilogram dog needs 20 to 30 grams of protein per day. So yung pag-measure po ng papakain niyo yung SDN42 ay dapat nandun lang sa feeding guide, kasi pagka yung iba kasi gustong-gusto nila, pino-force feed pa nila yung dog nila para lumapad ng lumapad. You don't need to do that. Well, yung iba kasi nilalaban sa mga dog shows, for example, American Bullies, nilalaban sa dog show, parang mas gusto nila sobra-sobra na yung katabaan or yung kalaparan. Yun po yung hindi maganda. Kapag ka pino-force feed mo na yung dog mo, of course, meron yang mabigat na load na ibibigay doon sa liver, sa kidneys. Maaring umikli yung buhay ng aso mo sa pagbibigay ng sobra-sobrang pagkain. So don't do it. Yung iba naman nagbibigay ng kung ano-ano mga supplements kasi napanood nila sa TV or sa videos or ibang breeders na mga nanalo sa mga dog shows na nagbibigay ng kung ano-anong supplements, yun din gagawin din nila. Ang problema, ang SDN42 kasi or SDN natin ay siksik na ang mga nutrients, mga vitamins, probiotics, prebiotics, minerals. Hindi nyo na po kailangan magbigay ng kung ano-ano pang supplements. Pag magbigay pa kayo ng kung ano-anong mga supplements, mag-over na yung nutrients niyan. Pwede pong lumambot yung dumi ng aso ninyo or magkaroon na ng imbalance nga sa nutrition niya. So only follow the feeding guide, no? The best yan. Maraming mga nagbubulis na nanalo yung mga bully nila sa mga dog show, nakikita nila na napakaganda talaga ng resulta sa mga dogs natin. Hindi lang mga bullies, no, pero lahat po ng dogs nagbe-benefit talaga. Ito pa, no, kapag ka-puppy yung aso ninyo or lactating or pregnant, syempre mas mataas yung protein requirement niyan. So if your puppy or dog is nandun sa mataas na metabolism range, no, your puppy might need 6 to 7 grams of protein per kilogram of their body weight per day. So, kailangan mong itaas, no? Pwede mong gawing 2% yung pagbigay mo ng SDN. Nasa feeding guide naman po yan, or mga 3% maximum. So, tatansyahin nyo lang basically kasi iba-ibang mga aso, iba-iba rin ang metabolismo nila. May mga dogs na parang tao din, no? May mga kakilala siguro kayo, ang payat-payat nila pero kain ng kain. Kita nyo naman, lakas kumain. May mga tao naman na pagka kumain sila ng konti, tumataba kaagad. So, ganun din naman po sa dogs. Iba-iba ang metabolismo. Tatansyahin nyo rin yung pagbigay ng nutrients. Pero pag magbigay kayo ng kung ano ng mga supplements, ng mga vitamins, kung ano prebiotics, probiotics, at kung ano ng mga supplements na pampalaki ng katawan, hindi nyo na po kailangan ng lahat ng yan. Kung SDN, ang pinapakain po ninyo, lalo na yung SDN42, the best dog food in the multiverse yan. Finormulate po natin yan 2015 para sa mga dogs natin sa Manalo Canine, and nakita ko talaga sobrang ganda po ng resulta from our small dogs, no, yung mga maliliit namin mga working dogs, pati yung mga pet dogs, pati yung mga large dogs and giant dogs namin. Ang ganda ng resulta. You cannot be wrong kapag pinili nyo yung SDN. It's the best decision to shift to SDN. Kung gusto nyo maging dealer, mag-dealer na po kayo. Message lang po kayo sa amin. If you have any other questions, please place it in the comments below at sagutin po natin sa mga susunod nating mga videos. Mabuhay po kayo. Doc Abel Manalo po ito sa Manalo Group of Companies. Maraming salamat po. Please follow and share this video.